Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3306 hanggang 3310. Pagdating namin sa itinakdang lugar, ilang matandang kaibigan ni Chan Changsheng ang hindi pa dumarating, ngunit hindi dahil sa huli ang mga taong iyon, ngunit maagang dumating si Chan Changsheng. Ito ang unang pagkakataon para sa Chan Changsheng, na kadalasang nangyayari sa madaling panahon, kaya't ang mga matandang kaibigan na iyon ay nagulat nang makitang naroon na si Chan Changsheng. Diyos ko, sumisikat na ang araw sa kanluran. Ang aga mo. That's not right. Wala kang dapat itanong sa amin ngayon. Ang aga mong dumating. God, magkakilala kaming lahat. Alam naming lahat kung ano ang mali sa iyo. Maraming tao ang nagulat sa maagang pagdating ni Chan Changsheng, at hindi nila namamalayan na si Chan Changsheng ay maaaring may itanong sa kanila, kung hindi, ito ay ganap na imposible. Ngumiti si Chan Changsheng. Alam din niyang lagi siyang late kanina kaya nagrereklamo itong mga matandang kaibigan. Kaya makatwiran para sa kanila na pagtawanan siya. Don't worry, it's a good thing for you. And I don't need to ask you. Papayag ka. Ngayon nandito ako para pag-usapan kung paano ipagkaloob ang lupa, sabi ni Chan Changsheng. Pagbibigay ng lupa, Diyos ko, ano ang gusto mong gawin? Anong bago kay Chanjie? Ang pagbibigay ng lupa ay tiyak na may kaugnayan sa bagong pag-unlad, na talagang isang magandang bagay para sa ilan sa kanila. Kung mas mahusay ang pag-unlad ng Yuncheng, mas mahusay ang kanilang mga opisyal na tagumpay. Gayunpaman, sa kanilang pananaw, ang pag-unlad ng Yuncheng ay halos umabot sa isang bottleneck. Kahit na may plano si Chan Changsheng, malamang na hindi ito magtutulak ng higit pang pag-unlad ng ekonomiya. Walang kinalaman ang bagay na ito kay Chanjia. Isa lang akong errand runner. Nakangiting sabi ni Chan Changsheng. Yung runner. Ipinakita ng ilang tao ang ekspresyon ng pagkamangha. Ano ang status ng pamilyang Tian sa Cloud City? Ito ay halos kataas-taasan. Paano maaaring kunin ng sino man si Tian Changsheng bilang isang gawain? Diyos ko, huwag mo akong pagtawanan. Sino ang makakasama mo sa Yuncheng? Malaking biro. Sinong maniniwala? God, let's get down to business. We won't take this joke seriously. Ang ilang mga tao chat up ng isang ngiti, ganap na hindi ilagay ang araw masaganang salita sa isip. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang seryosong mukha ni Chan Changsheng. Maniwala man o hindi ang mga matandang kaibigan na ito, talagang runner lang siya. Hindi ka makapaniwala, I'm just an errand runner, and this project will be beyond your imagination. Seryosong sabi ni Chan Changsheng. Sumimangot ang ilang tao at mukhang seryoso si Tian Changsheng. Mukhang hindi sila nagbibiro, ngunit mayroon bang ganoong tao sa Yuncheng? Diyos ko, hindi pwede. Ang lalaki sa alamat na nakatira sa villa sa gilid ng burol. Maingat na tanong ng isang matandang kaibigan. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, ngunit ang pagkakakilanlan ng may-ari ng Hillside Villa ay hindi alam ng lahat, at walang sino man ang nangahas na magtanong ng madali kay Chan Changsheng. Pero ngayong nabanggit na, nakaka-curious sila. Ang may-ari ng Hillside Villa ay napalitan na. Ngayon ang taong ito ay may mas mataas na katayuan at mas malakas na lakas kaysa sa nauna. At ngayon, talagang nagpapatakbo ako para sa kanya, sabi ni Chan Changsheng. Anong kalokohan ang nangyayari? Paano niya bubuuan ang Cloud City? Itong bagong proyekto, eksakto kung ano ito, kung saan niya gusto ang lupa. Maraming tao ang hindi makapaghintay na magtanong.
Isa-isang ibinigay sa kanila ni Chan Changsheng ang mga plano ng Aaron, kabilang ang direksyon ng pag-unlad ng Fengchen Commercial Building at ang mga target na pamumuhunan. Matapos pakinggan ito, may ilang tao na nakikinig sa aklat ng langit. Para kay Yuncheng, ang pagsulong ng pamumuhunan ang pinakamalaking hadlang sa pag-unlad nito. Kung tutuusin, ang Yuncheng ay isang maliit na lungsod lamang at walang kapital upang makaakit ng mga may kakayahang negosyo. Ang pagpaplano sa hinaharap ng Fengchen Commercial Building ay maaaring gawin halos para sa unang antas ng mga lungsod. Ang paggawa ng naturang komersyal na gusali ay lumitaw sa Cloud City ay ganap na hindi kapanipaniwala. God, are you kidding? Kaya ba niyang tipunin ang lahat ng nangungunang tatak sa mundo? Isang matandang kaibigan ang nagtanong kay Chan Changsheng. Maraming ibang tao ang may parehong problema, kaya lahat sila ay nakatingin kay Chan Changsheng. Mukhang nagbibiro ako. Mas kaya niyang gawin kaysa sa iyo at naiisip ko. Sabi ni Tian Changsheng na may matigas na mukha. Kilala ng mga matandang kaibigan na ito ang karakter ni Tian Changsheng. Maliban kung siya ay may Alzheimer's disease, ang mga salitang ito ay lubos na kapanipaniwala. At para sa mga karapat-dapat sa pagtitiwala ni Chan Changsheng, ano ang dahilan kung bakit sila magdududa? Kailan natin siya makikilala? Oo. Kailangan mong ipakilala ang isang makapangyarihang tao. Dahil gusto naming umunlad, dapat maraming problemang dapat harapin sa hinaharap. Pakipakita sa amin. Kung ipaalam mo sa kanila na ang Aaron ay isang bata lamang, ang mga taong ito ay hindi maniniwala. Bukod dito, dahil hiniling sa kanya ni Aaron na lutisin ang mga problemang ito, nangangahulugan ito na ayaw magpakita ng Aaron. Hindi nang ahas si Tian Changsheng na isulong ang pag-aayos ng hapunan para magkita sila. Let's talk about the meeting later. Kailan mo maaaprubahan ang lupain sa kanlurang bahagi ng lungsod? Tanong ni Tian Changsheng, mayroong malaking bilang ng mga inabandunang pabrika sa kanluran ng lungsod, na isang sakit ng ulo para sa amin. Kung magagamit natin ang mga ito upang bumuo ng mga bagong proyekto, ito ay isang magandang bagay para kay Yuncheng. Pagkatapos ng normal na proseso, dapat walang problema sa mas mababa sa kalahating buwan. Okay, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Sa kalahating buwan, sana ay opisyal nang mailunsad ang proyektong ito. Sabi ni Chan Changsheng, Diyos ko, natatakot akong uunlad muli ang iyong pamilya sa pagkakataong ito. Maaari kang kumain ng isang maraming matabang karne na ganito. Umiling si Chan Changsheng. Tulad ng ibang mga mamumuhunan, maaaring makahanap si Chan Changsheng ng paraan para kumita ang pamilyang Tian. Gayunpaman, sa harap ng Aaron, talagang hindi siya nang ahas na gawin ito. Maging si Chan Changsheng ay sabik na magkaroon ng pagkakataong bayaran ito, ang proyektong ito ay walang kinalaman sa Changjia sa kasalukuyan, at hindi ako nangangahas na pakialaman ito. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mandiraya sa proyektong ito. Ang kanyang kakayahan ay hindi lamang maaaring magpabangkarote sa Changjia sa magdamag, kundi pati na rin sa iyo. Paalala sa amin ni Chan Changsheng. Nang marinig na nabangkarot si Changjia sa magdamag, ang mga ekspresyon ng ilang matandang kaibigan ay kapansin-pansing nagbago. Kung tutuusin, ang posisyon ni Changjia sa negosyo ng Cloud City ay walang kapantay. Sa pinakamahusay na larangan ng Changjia, hindi niya kayang karibal ang investor na ito, na nagpapakita na ito nakakamangha talaga ang energy ng tao. Sige, tatandaan namin yung sinabi mo, don't worry. Who dares to mess with such a big thing, pero pag may time, gusto ko talagang ipakilala itong malaking tao. Oo, makipag-ugnayan tayo sa mga tunay na nangungunang karakter. Panipi, isang gusali ng opisina. Tumangala si Bruce Lee sa kanyang leeg bago niya makita ang itaas na palapag. Ang sinabi ni Aaron ngayon lang ay nakakaramdam siya ng hindi mapakali sa mahabang panahon. Boss, gusto niyang bilhin lahat yan dito. Boss, gusto mo ba talagang bumili dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Bruce Lee. Hindi niya maisip kung magkano ang gagastusin sa paggawa nito, at hindi kayang lutisin ng pera ang problema ngayon, dahil marami pang ibang kumpanya sa gusaling ito ng opisina. Ang premise ng pagbili dito ay upang hayaan ang lahat ng mga kumpanya na lumayo, na hindi maaaring gawin sa maikling panahon. Ito ang punong tanggapan ng Fengchen sa hinaharap, at ikaw ang boss ng Fengchen. Nakangiting sabi ni Aaron. Biglang umikot ang ulo ni Bruce Lee, at halos lumuwa na ang kanyang mga mata. Sinusundan niya ang Aaron.
Siya ay nasa mundo, ngunit ngayon siya ang magiging boss. Matanda, boss. Ikaw, hinayaan mo akong maging amo. Parang buhol-buhol ang dila ni Bruce Lee. Kahit na ang kanyang mga salita ay medyo hindi malinaw. Ayaw mo ba? Nakangiting sabi ni Aaron. Napalunok ng laway si Bruce Lee. Magaling siyang makipaglaban sa mga lansangan at eskinita. Gayunpaman, ang pagiging isang boss at magnegosyo ay isang ganap na blind spot para sa kanya. Kahit maliit na negosyo, hindi niya kayang pamahalaan ang ganoong kalaking kumpanya. Boss, masyado mo akong iniisip. Hindi ko kayang maging boss. Gusto ko pa naman maging driver para sayo. Mapait na sinabi ni Bruce Lee na umaasa siyang maging boss sa kanyang puso, ngunit alam din niya ang kanyang kakayahan. Kung ipapasa sa kanya ang kumpanya, maaga o huli ay malugi siya. Ayaw ni Bruce Lee na maging responsable. Tingnan mo ang iyong tagumpay. Hindi ka maaaring maging boss ng isang maliit na kumpanya. Ano pa ang maaari mong gawin? Aaron Way. Tulad ng para sa paglalarawan ng Aaron ng isang maliit na kumpanya, si Bruce Lee ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Binili niya ang buong gusali ng opisina bilang isang kumpanya. Maaari pa ba itong maging isang maliit na kumpanya? Boss, I don't have a business mind. As you know, I was born on the street. How can I do these things? Sabi ni Bruce Lee. Bumantong hininga si Han Sanchen. Alam niyang mahirap talaga para sa kanya na hayaan si Bruce Lee na maging boss. Bagamat kayang kontrolin ng Aaron ang kumpanya mula sa likod at hayaan si Bruce Lee na maging isang facade puppet, ang Aaron ay bibitaw sa kumpanya sa madaling panahon. Kung walang kakayahan si Bruce Lee na pangasiwaan ang kanyang sariling mga gawain, tiyak na matatapos ang kumpanya. Bagamat ang Aaron ay babalik sa mundo ng Xuanyuan sa lalong madaling panahon, at ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi na maaalala, ngunit dahil siya mismo ang lumikha nito, ang Aaron ay hindi nais na magtapos ng masyadong miserable. Mukhang kailangan na talaga nating humanap ng bagong taong kayang magdala ng bandila. Ang Aaron ay may karakter sa kanyang isipan. Si Tang Zhang sa Binsian ay isa ring karakter na nilinang niya sa kanyang huling buhay. Bukod dito, walang pagdududa ang katapatan ni Tang Zhang sa Aaron. Kung tungkol sa kanyang personal na kakayahan, ang Aaron ay walang duda. Gayunpaman, sa yugtong ito upang mahanap si Tang Zhang, ay hindi isang angkop na oras, ngunit hayaan ang Aaron na hindi sigurado. Boss, ang daming company dito, pwede mo ba silang palabesin? Tinanong ni Bruce Lee ang Aaron na naniniwala siyang ang Aaron ay may lakas sa pananalapi upang bilhin ang buong gusali, ngunit kung paano gawin ang ibang mga kumpanya na handang umalis ay isang malaking problema. Hindi ko kaya, pero dapat napakasimple ni Chan Changsheng at Moyang. Nakangiting sabi ni Aaron. Biglang naisip ni Bruce Lee na hindi problema ang iniisip niyang problema basta't inilabas ang dalawang malalaking figure na sina Chan Changsheng at Moyang. Walang makakalaban sa dalawang ito sa Cloud City. Hanggat nagsasalita sila, ang mga kumpanyang ito ay maaari lamang umalis. Boss, diwata ka ba? Biglang tinanong ni Bruce Lee si Aaron. Ang tanong na ito ay medyo nalulungkot si Aaron. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang inspirasyon ni Bruce Lee. Nagtatanong pa siya ng ganyan. Bakit mo naman natanong bigla? Sabi ni Aaron. With a serious face, Bruce Lee said, dahil sa tingin ko ay wala kang hindi magagawa. Hindi ba ito ang kakayahan na dapat taglayin ng mga immortal? Dahil sa paliwanag na ito, hindi makapagsalita si Aaron. Gayunpaman, sa ilang mga paraan, ang Aaron ay talagang isang Diyos. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng Xuanyuan, naabot niya ang banal na kaharian. Para sa mga tao sa mundo ng Xuanyuan, siya ang tunay na Diyos, naiiba lamang sa Diyos na nauunawaan ng lupa. Siguro, ibang mundo ang ipapakita ko sa iyo kung may pagkakataon ka sa hinaharap. Sabi ni Aaron, ang iba't ibang mundo na mauunawaan ni Bruce Lee ay ang ilalim at tuktok ng lipunan. Hindi niya alam na ibang mundo talaga ang iba't ibang mundo sa bibig ni Aaron. Boss, gusto mo bang pumasok at tingnan? Sinabi ni Bruce Lee na dahil ang lugar na ito ay magiging pinakamalaking kumpanya, na kanilang teritoryo, magandang pumasok at pamilyar sa kapaligiran. Gayunpaman, walang ganoong ideya ang Aaron. Sa sandaling magsimula ang proyekto sa kanluran ng lungsod, ang Aaron ay kailangang mamuhunan ng maraming pera, at ngayon ang pera sa kanyang kamay ay hindi sapat upang simulan ang proyekto, kaya ang prioridad ngayon ay pumunta sa pamilya Nangang.
Nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Tanong ni Aaron. Tumalon ang talukap ni Bruce Lee. Alam niyang hindi itatanong ng Aaron ang mga tanong na ito nang walang dahilan. Ngayong tinanong na niya ang mga ito, ibig sabihin ay magkakaroon ng mga aksyon tungkol dito. Boss, nasa ilalim ako ng lipunan. Ang pagkain at damit para sa 3 pagkain sa isang araw ay lahat ng problema. Paano ako magkakaroon ng lakas ng ekonomiya para makapunta sa ibang bansa? Sabi ni Bruce Lee na may mapait na ngiti, sumama ka sa akin at makita ang mga nangungunang pamilya sa mundo. Sabi ni Aaron. Medyo kinakabahan si Bruce Lee, pero may mga inaasahan siya. Pagbalik sa hotel, tinawagan ni Han Sanchen si Mo Yang at sinabi sa kanya ang gusali ng opisina na gusto niya. Pumayag si Mo Yang sa kahilingan ni Aaron. Para sa kanya, ang maliit na bagay na ito ay madaling gawin. Walang dahilan para tanggihan ang Aaron. Bukod dito, may intuition si Mo Yang na habang papalapit siya sa Aaron, mas magiging malakas ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Matapos ipaliwanag ang mga gawain ng gusali ng opisina, hinihintay ng Aaron si Chi Yian na umuwi mula sa paaralan sa hotel. Para makapunta sa pamilya Nangang, kailangan pa rin kumustahin ng Aaron si Chi Yian. Hindi siya makaalis ng tahimik. Kung hindi, kapag siya ay kinasusuklaman ng isang babae, ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Hindi na hinintay ni Chi Yian na sunduin siya ni Aaron mula sa paaralan, kaya kinailangan niyang mag-isa na maglakad pabalik sa hotel. Ang unang araw ng kanyang bagong buhay sa paaralan ay napakapurol para kay Chi Yian, na halos walang problema, at nakilala niya ang isang bagong kaibigan. Paano ang unang araw ng pag-aaral sa bagong kapaligiran? Anong problema? Tanong ni Aaron kay Chi Yian, sa tingin mo ba may hindi ako masasanay? Sabi ni Chi Cloudlight. Naramdaman ni Aaron na matinik ang tono ni Chi Yian, ngunit hindi niya itinanong kung bakit. Kung hindi niya kayang gumawa ng gulo para sa kanyang sarili, hinding-hindi ito gagawin ng Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!